Mainit na balita. Inanunsyo niya na marami raw akong passport. Paano naman mangyayari yun? Hindi ka makakakuha talaga ng multiple passport unless ikaw mismo ang gumagawa ng passport, no? Dahil hindi papayag ang DFA na magkaroon ka ng multiple passports. Ano ba yung sinasabi niya multiple passports ko? Well, fake news nga po. Matindi po talaga itong administrasyon nito, no? Hindi lang nila susupilin ang iyong kalayaan na maging malaya, sisirain pa nila yung pagkatao. Nako, fake news ang sinasabi ng DOJ Secretary Remulla. Alam niyo po, medyo nalulungkot ako dahil lang pagkakaibigan namin itong si Secretary Remulla, nasa pre-law pa lang po ako. No? First year college pa lang ako, siya po ay senior na sa college, malapit na po kami kaibigan. At ang aming mga parientes ay magkakaibigan po. Yung tatay niya at saka nanay ko ay mag-best friend po nung sila ay nasa College of Liberal Arts pa ng UP at saka yung aking tiya na nagpalaki sa akin na retiradong West na pumanaw na rin ay kaklase ng ama niya for 4 years sa College of Law. So ang tawag po namin intergenerational friendship. Naintindihan ko naman po na meron siyang trabaho na dapat gawin pero sana naman dahil ginagampan niya ang trabaho niya, dun lang siya sa katotohanan. Ngayon po inanunsyo niya na marami raw akong passport. Paano naman mangyayari yun? Hindi ka makakakuha talaga ng multiple passport unless ikaw mismo ang gumagawa ng passport, no? Dahil hindi papayag ang DFA na magkaroon ka ng multiple passports. Ano ba yung sinasabi niya multiple passports ko? Well, fake news nga po. Ang nangyari po kasi, ito po yung passport na sinasabi niya na pangalawa kong passport. Tingnan niyo po, may butas. Now, bakit po may butas yan? Kasi kanselado na po yan. Ito po, tingnan niyo. Kanselado na po yan at bakit naging kanselado na yan? Nakansela na po yan kasi nga wala na po siyang pahinang available. Dahil nung ako naman po ay nagpa-practice, international law ang aking practice, syempre po ako ay biyahe ng biyahe. So lahat ng pahina ko punong-puno na. So bagamat ang validity niya ay till 2029 pa, 2025, puno na siya, kinailangan ko nang kumuha ng bagong passport, 2024 pala. Dahil kinuha ko yung bago kong passport na 2024. Now, ganun pa man, hindi ko pa rin pwedeng itapon ito at hindi pa rin pwedeng kunin sa akin ng DFA. Ito dahil nandito rin ang aking visas. No? Nandito yung visa ko sa Shenzhen na ginamit ko nung ako'y pumasok dito sa Netherlands at nandito rin yung mga visa ko sa bansa na gaya ng Japan, no? At saka ng United Arab Emirates. No? So talagang yung mga lumang passport ay hahawakan mo pa dahil may mga multiple visas naman, multiple entry visas na hawak ka. Iba pa po yung passport kung nasaan yung aking 10-year US visa. No? So at any time, 3 ang dala kong passport. Pero iisa lang ang valid na passport. Yung valid lang na in-issue for the current period. Yung walang butas. Kapag may butas na ganito, ibig sabihin, kanselado na pa ito but without prejudice kasi pinalitan nila ng bago. So yun po ang katotohanan. No? Totoo po, 3 hawak kong passport. 2 luma na nandun na mga visas. Yung pinakaluma, nandun yung aking US visa. Itong visa na ito, nandito yung aking Shenzhen visa. At saka yung passport ko na current na ginagamit ko. Kasi nga po, napuno kaagad itong visa na kinansela na. So, bakit po kaya nagpe-fake news itong si Secretary Remulla? Kasi sinisira talaga nilang pilit ang aking pagkatao. Unang-una, kung talagang babasahin niyo po yung resolution nila na nagdadawit sa akin sa trafficking sa na non-bailable pa, no? Wala pong kahit anong aligasyon na ako'y merong recruit na kahit sino. Wala pong kahit sino nagreklamo na ako'y nag-recruit sa kanila na ginamit ko pang pamamaraan ay paggamit ng dahas at ang aking motibo ay para pagsamantalahan yung kanilang trabaho, no? Now, kung darating naman po sa sabuatan o conspiracy, wala rin pong kahit anong aligasyon na ako po ay guilty ng conspiracy. Ang tanging ebidensya na tinukoy nila para dawitin ako ay yung pagsama ko kay Cassandra Ong para nga humingi ng gives, restructuring of payment para bayaran yung pagkakautang ng kanilang kliyente na Lucky South 99 kasi nga po, di umano, sabi ni Cassandra Ong, naistapa sila nung opisyal na representante nila sa PAGCOR na nadawit din dito sa kaso na non-bailable human trafficking. So, matindi po talaga itong administrasyon nito, no? Hindi lang nila susupilin ang iyong kalayaan na maging malaya, sisirain pa nila yung pagkatao. Wala na pong ibang motibo si Justice Secretary Remulla kundi palabasin na balasubas talaga ako. Talaga ako ay kriminal dahil paano ako magkakaroon ng multiple passport.
Paano po ngayon? Napatunayan ko naman po na fake news yung sinasabi niya. Siguro naman po, dahil fake news ang sinasabi niya, wala nang maniniwala sa kanya na masama aking pagkatao. Dahil kung ako po'y masama aking pagkatao, sino ang nagreklamo sa akin? Wala po. Ang tanging nag-execute ng supplemental, pahabol na complaint affidavit ay kapulisan. Walang kahit sinong testigong tumuro sa akin na ako daw ay nag-recruit. At ako nga po daw ay gumamit ang dahas. At walang kahit anong ebidensya na inilabas na ako daw po ay nakipagsabwatan kahit kanino. Instead, ang meron po akong documentary evidence ay lahat ng mga petition ko na sinampa sa MTC, sa RTC Angeles, sa Court of Appeals, na ang talagang kliyente ko ay yung Whirlwind. At ang tanging kliyente, ang aking kaso na hinawakan sa kanila ay ejectment case. Mantakin ninyo kung talagang krimen yung pagsasama ko para masigurado na yung kliyente ng aking kliyente na Lucky South 99 ay operating legally, yan po ay krimen, abay wala nang gusto siguro mag-abogado para kahit kanino. Kaya ka nga kumukuha ng abogado para masigurado na lahat ng iyong gawain ay sang-ayon sa batas. At yung aking follow-up na ano pang kulang na documentary evidence ng Lucky South 99, yan po ay gawaing abogado. Tinanong naman ni Senator Nancy Binay, ano ba, binaraso ba kayo ni Harry Roque? Hindi, walang ganyang pagbabraso. Yan naman na sinabi ng chairman ng PAGCOR at saka nung in charge. Pero bakit nila pinipilit na yung ginawa kong pag-follow up na ano pa ang kulang na dokumento, bakit nila sinasabi na yan ang kriminal? Talagang gawaing abogado po yan. Ulitin ko po ang aking panawagan sa IBP. Abay, kailangan manindigan po kayo dahil delikado po ito. Kung lahat ng abogado ay matatakot na hawakan ng mga kliyente dahil baka ang pagiging abogado ay dahilan para sila ay makasuhan, abay, tuluyang wala na pong kukuha ng abogado at ang mangyayari dyan, magiging inutil na yung ating criminal justice system dahil wala na rin gustong gumawa ng kahit ano dahil takot na takot sila na baka sila makasuhan. So, meron po talagang mas malaking issue dito sa ginagawa nila sa aking paninira. No? At ang issue po dyan ay talagang yung katapatan na at yung pagtiwala ng taong bayan dito sa ating sistema ng batas. Talaga pong malaking dagok yan kung mga abogado ay pwedeng kasuhan dahil sa pagkampan sa kanilang mga katungkulan. Well, anyway, kami po ngayon dito sa The Hague ay nag-aantay sa pagdarating ni VP Sara. Inaasahan po namin na galing po sa Kuwait, galing pala sa Qatar. Sorry ano ba ito? Dami kong sinasabi ngayon. Galing sa Qatar, ay patungo siya dito sa The Hague para nga po dumalaw sa kanyang ama. Ito naman po ay alinsunod dun sa kanyang naunang deklarasyon na nais niyang i-celebrate ang kanyang pagkaarawan na kasama ang kanyang nanay na si Ma'am Elizabeth at saka ang kanyang tatay na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At mukhang magkakatuparan naman po ito dahil sa 31 po sa kanyang kaarawan, siya ay bibisita sa tatay niya at sana nga po makapasok sa kauna-unang pagkakataon yung kanyang mami na si Ma'am Elizabeth at sabay-sabay sila magdiwang ng kanyang birthday. Yung pagtitipon po namin ay matapos ang kanyang pagbisita. At inaasahan namin po na ang bisita, ang aming programa ay between 9 o'clock in the morning hanggang 12 noon sa 31. At marami na po nag-confirm ng kanilang mga attendance as far away as UK, Germany. Bus po silang darating dito. No? At ang aming atubili nga ay baka mamaya yung kinuha naming venue ay hindi sapat para ma-accommodate ang lahat. No? Pero titignan po natin hanggat makakaya natin na i-expand yung venue, no? Dahil stricto rin po sila sa capacity, maski outdoors naman po yung venue ng kanyang selebrasyon. Wala pong pagkain, bagamat ang mga Pilipino mismo ay nagsasabi magdadala na sila ng pagkain para i-share. No? Kasi ganyan naman po talaga ang aming buhay dito sa The Hague. Araw-araw, nasa Duterte Street kami, wala naman talagang nakatoka na magdadala ng pagkain, kanya-kanyang dala lang at saka talagang bayanihan, no? Share and share. Yung dala ng isa, sinishare sa lahat. At in the end, parang nga po nasa Biblia na pinakain ng Panginoon, no? Yung napakadaming tao, no? Sapat naman yung pagkain para lahat ng tao doon ay mabusog. Sa katunayan, 3 kilo na po ang aking na-gain mula nung ako'y dumating dito sa Netherlands. Kasi nga po, walang tigil ang nguya dito sa Duterte Park, Duterte Forest at sa Duterte Street, no? So, huwag kayong mag-alala, soon baka pati ang Netherlands maging Kingdom of Duterte na rin, no? Sa dami ng mga Pilipino na dumadalaw kay Tatay Digong. Wala pong patid pa rin ang hanay ng mga Pilipinong nakikiisa
Maski hindi nila makikita si Tatay Digong, ang gusto lang nila malaman ni Tatay Digong na hindi man lang, maski hindi alam ni Tatay Digong na kung sino sila, wala pong patid ang pagsuporta sa kanya ng ating mga kababayan. At minsan po, kahit anong araw, wala pong pagkakataon ng walang Pilipino na nagbabantay sa kanya dyan sa Duterte Street. Kaya nga po naging Duterte Street yan, linipat kami yung aming lugar na pagtitipon dun po sa across the street from the detention. Sa akin naman po, mas maganda yon kasi yung Duterte Park na tinatawag, ang harap naman po yun, administrative office. Pero ang Duterte Street, ang harap niya talaga ay yung pader ng detention facility kung nasa loob nun ang ating Tatay Digong. No? So parang mas malapit tayo kay Tatay Digong dito sa Duterte Street. So abangan niyo po ang mga balita sa takdang pagdating ni VP Sara dito sa The Hague at mukhang dahil kasama niya rin sa Qatar yung kanyang mami ni si Ma'am Elizabeth, na sigurado akong kasama niya rito, kasama rin niya si Senator Amy Marcos. No? Mukhang sasama rin dito sa The Hague itong si Senator Amy Marcos. Ang balita ko, nagtatampo daw sa akin itong si Senator Amy Marcos. Hindi ko naman alam kung bakit. Dahil bagamat ako mismo talaga hindi ko pagkakatiwalaan ang Marcos muli, at yan din naman ang minsan na sinabi ni VP Sara na never again to the Marcoses, sinabi ko naman na dahil ako po ay tumitingala kay VP Sara bilang isang aking leader, susunod din ako sa kanyang ginawa na inendorso pa rin si Amy Marcos. May mga dahilan siya, di man ako sumang-ayon, pero bilang masunuring supporter ni VP Sara, tutugon pa rin ako na iboto si Amy Marcos. Pero sobra naman siguro kung magagalit siya dahil hindi ko siya pinagkakatiwalaan o hindi na ako naniniwala sa kanya. Sa akin na yun. Di ba? Tama na yun na kinikilala ko yung wisdom ng ginawa ni VP Sara na dapat suportahan siya. Tama na yun. Huwag na niya akong pilitin na maniwala sa kanya dahil ako wala na talagang tiwala sa kanya. At sa takdang panahon po, gusto ko lang munang sabihin kay Amy Marcos na alam kong ginawa niya sa akin, pasasa publiko po. Isasa publiko ko kung bakit sa tingin ko hindi ako maniniwala kay Amy Marcos. Personal po yan. At sa takdang panahon, ilalabas ko rin po yan. At maintindihan nyo na kahit ano pa ang mangyari, parang mahirap sa akin para patawarin yung Amy Marcos na yan. Abangan ang susunod na kabanata at revelasyon ni Harry Roque. Masasabi ko lang po, bihira ako magtanim ng ganitong galit. Kasi ako po'y Kristiyano naman. No? Naniniwala ako dun sa kinakailangan magpatawad tayo gaya ng ginawa ng Panginoon sa ating mga kasalanan. No? Pero sa akin, foul talaga yung pangyayari. At hindi dapat ako naririto ngayon na talagang namumuhay as asylum seeker na walay sa aking pamilya, kundi dahil sa mga kagagawan ng Amy Marcos. So, pasensyahan nyo na po. Hanggang dun lang ako. Nasusunod ako sa sinabi ni VP Sara na suportahan siya, hindi ako maniniwala sa kanya. Ever again. At sa kahit kaninong Marcos. Dahil minsan na akong nabudol, hindi na ako magpapabudol muli. Ever again. Full stop. Okay? So, agree ba kayo sa akin? Well, sana po, you are agree. Si P. Libre, sabi niya, exacting yan. Spock, si Annie, no? Sabi niya, how true Amy Marcos is true daughter of Artemis Lacson. To daughter of Artemis. Naku, wala akong pakialam sa mga chismis na ganyan. Alam niyo naman ako, kahit sino pa mga ama nila, wala akong pakialam. Basta wag nila akong pakialaman. Diba? Pabayaan nyo na kung sino pang tatay niya na kay Madam Imelda na yun. Diba? Marcy Vlog. Ano yan? Ako din, never ako talaga magtitiwala. O di ba? Ang dami nating never again magtitiwala. Tony Har, ang bilis naman itong maakit ang mga messages dito. Dapat wala namang Marcos sa gobyerno. Totoo po yan. Ako, ewan ko nga ba. Kaya nga lang, nagdesisyon ng ating Vice President na suportahan. So dapat sundin ang Vice President dahil para pa tayo nagkaroon ng leader kundi naman natin sila susundin. Pero yung damdamin, hindi po pwedeng palitan ng isang leader. Dahil ang damdamin ay personal. Diba? No? Hindi naman mapagkakait sa atin. O yan, ako, daming nag-agree sa akin. Agree ako sa iyo, Attorney Roque. Pagdating sa mga Marcos, nako, salamat po. Ha? Laban lang, Attorney Harry Roque. Si Virgilio de los Reyes. Ako rin, never ako iboboto ang Amy Nognog Gigo. Hay, Attorney, ask ko lang na
makapasok na po ba kayo ni Sen. Ruben sa loob? Ay, hindi pa po. Close family members pa rin daw po. Okay? Be happy. Ang sabi ni Swiss is. Ang bilis naman ito. Di wow, ang sabi ng isa, ang bilis naman itong mga comments pero nakakatuwa naman po. Ang dami nating nagsasama-sama ngayon sa live. No? Mahigit 3,000 na po tayo ngayon dito sa maikling live. Anyway, so yun lang po ngayon. Maya-maya babalik po ako. Siguro in 2 hours time babalik ako para mapakinggan naman natin ang huling at latest ulat ni Kuya Bong sa kalagayan ni Tatay Digong sa loob ng detention facility. So,